kang excited agad bumili ng stocks, crypto, condo o kahit MP2. Pero alam mo bang kahit magandang investment mo, pwede ka pa rin magkaroon ng malaking financial problems kapag mali ang pagkakasunod-sunod ng pag-invest mo. Parang bahay lang yan. Hindi ka magsisimula sa bubong. Magsisimula ka muna sa pundasyon. Kaya sa video na ito malalaman mo ang tamang order sa pag-invest ng pera mo para hindi ka magsisi sa huli. Magbibigay ako ng 5 steps. Ito ang una. Step 1. Bumuo ng emergency fund. Ito ang pundasyon ng financial journey mo. Bago mo isipin ang stocks, crypto, MP2 o anumang investment, siguraduhin mo munang may emergency fund ka. Ito ang magsisilbing financial safety net kapag may biglaang gastos o iba pang emergency. Kapag meron ka nito, hindi mo kailangang ibenta agad ang mga investments mo. Isa pa, nagbibigay rin ito ng peace of mind. Kapag bumagsak ang market at marami nagpapanic sell, mas makakapag-isip ka ng maayos dahil alam mong may nakatabi kang pera para sa emergencies. Ideally, magtabi ka ng 3 hanggang 6 months ng iyong average monthly expenses. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 15,000 pesos kada buwan, magandang target ang 45,000 pesos hanggang 90,000 pesos na emergency fund. At kung hindi regular or stable ang trabaho mo, pwede mo rin palakihin ito hanggang 1 year worth of expenses. Pwede mo rin ilagay ito sa mga digital banks sa may annual interest na around 3 to 5% or even more as of this recording, tulad ng Maribank, BPI Todo Savings, GoTime at iba pa. Dahil madali rin naman itong ma-withdraw at ma-access kapag kailangan. Step 2. Bayaran ng mga utang. Kung mas mataas ang interest ng utang mo kaysa sa posibleng kitain ng investment mo, mas makakabuting unahin mo munang bayaran ang utang. Halimbawa, may credit card debt ka na may 36% annual interest. Kahit kumita pa ng 10% annually ang investment mo, talo ka pa rin sa laki ng interest ng utang mo. Kaya ang pagbabayad ng utang ay isa sa pinakamagandang gagawin mo financially. Dahil bawat pisong hindi mo binabayad sa interest ay perang nananatili sa sarili mong bulsa. Kapag naging debt-free ka, mas marami nang mapupunta sa ipon at investments mo kaysa sa buwan-buwan mong binabayarang interest. Para sa akin, mas magandang unahin ang high interest debt or debt avalanche method dahil ito ang mas nakatipid sa long run. Pero kung gusto mo naman magkaroon ng quick wins or momentum, pwede mo ring unahin ang maliit na utang or debt snowball na method para mabilis ka makakita ng progress. Kailista mo ang lahat ng utang mo, magkano ang balance, kailan ang due date, at magkano ang interest. Pagkatapos, piliin mo kung alin ang mas bagay sa iyo, debt snowball o debt avalanche method. Now step 3, kumuha ng protection. Hindi sapat ang pag-i-invest kung isang aksidente o malubhang sakit lang ay mauubos na agad ang ipon at pera mo. Kaya bago ka mag-focus sa pagpapalago ng pera, siguraduhin mo munang protektado ka laban sa mga financial risks. Depende sa sitwasyon mo, pwedeng HMO, health insurance, life insurance o iba pang protection na swak sa pangangailangan mo. Kung may HMO o insurance na libreng binibigay ang kumpanya mo, i-grab mo na yan. Mas importante pa ito kung ikaw ang breadwinner o may asawa at mga anak ka na. Personally, mas gusto kong insurance only at hiwalay ang mga investments mo. Hindi yung combine pa na 2-in-1. Dahil mas simple itong maintindihan at mas madali mong mamamonitor ang bawat isa. Kapag may sapat ka ng proteksyon, saka ka mas kampating magsimulang mag-invest dahil alam mong hindi agad mabubura ang pinaghirapan mong ipon kapag may hindi inaasahang mangyari. At ngayon, pwede ka na talagang magsimulang mag-invest dito sa step 4. Magsimula sa low-risk investments. Ngayong maayos ng financial foundation mo, masanda ka nang pumasok sa mundo ng investing. Bukod sa traditional savings account, pwede mong ilagay ang parte ng pera mo sa digital banks para mas mataas ang interest rate habang accessible pa rin ang pera mo. Pwede mo rin subukan ng time deposits kung alam mong hindi mo muna kakailanganin ng pera sa loob ng ilang buwan o taon. Bukod sa mas mataas na interest, nakatulong din itong iwasan ang impulsive spending dahil nakalock ang pera mo. Sunod naman ay mga low-risk investments tulad ng Pag-ibig MP2 at government bonds. Side note lang, yung bonds available na rin yan sa GBonds ng GCash. Now going back,
Maganda mga ito para sa mga nagsisimula pa lang dahil mas mababa ang risk kumpara sa stocks and crypto at maraming Pinoy ang ginagamit ito bilang mid to long term investment. Ang goal mo sa stage na ito ay hindi agad kumita ng malaki. Ang goal mo ay masanay muna sa pag-i-invest, maintindihan kung paano gumagalaw ang iba't ibang investment products at makilala ang sarili mong risk tolerance. Either nasa low risk ka, moderate, or high risk investor. Pero huwag mong madali ng pagpasok sa mga high risk investments dahil exciting sila. Mas mahalagang buuin mo muna ang tamang habits at experience kaysa habulin ang mabilisang kita. Kapag komportable ka na sa stage na ito, saka natin pag-usapan kung paano palaguin pa ang pera mo na mas mataas ang potential returns. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Step 5. Palaguin ang pera sa long-term investments. Kapag stable ng finances mo at may sapat ka ng savings, emergency fund, at kaalaman sa pag-i-invest, saka ka pumasok sa mga long-term growth investments. Dito na papasok ang mga investment tulad ng mutual funds, UITFs, ETFs, REITs, dividend stocks, at even individual stocks. Mas mataas ang potential na growth sa mga ito over time. Pero tandaan, mas mataas din ang risk kumpara sa mga low-risk investments kanina. May mga panahon na tataas ang value ng investments mo, pero meron ding panahon na puro pula o bagsak ang portfolio mo. Kaya ang mindset mo rito ay hindi dapat mabilis ang kita, kundi for long term. Isipin mo ang investment horizon na 10, 20 years o higit pa. Habang tuloy-tuloy ka nagdadagdag ng investment at hinahayaan mong mag-compound ang returns mo over time, mas malaki ang potential na mapalago ang iyong pera. Ang pinakamahalagang investment sa stage na ito ay hindi ang paghahanap ng perfect investment, kundi ang pagiging consistent sa pag-invest. You can use brokers like Dragonfly, Call Financial, or kahit sa mga banks. Ngayon, kung gusto mo naman magkaroon ng tax advantages habang naghahanda para sa retirement, ito ang susunod. Bonus step, use pera for retirement investing. Ito ang isa sa mga investment accounts na sa tingin ko ay hindi masyadong napag-uusapan sa mga personal finance channels sa Pilipinas. Ang pera o personal equity and retirement account ay isang retirement investment account na may mga tax advantages tulad ng 5% tax credit, no income tax, final tax or capital gains tax on investment earnings at no estate tax rin. Ang kagandahan, available na rin ito sa mobile app dahil sa Dragonfly, kaya mas accessible na ito kumpara noon. Ang pera mismo ay hindi investment. Isa lang itong account kung saan mo ilalagay ang mga eligible investments mo tulad ng mutual funds, REITs, stocks at iba pang qualified investment products. Pwede ka naman magsimula rito kahit mas maaga, pero para sa karamihan ng tao, mas maganda itong ilagay sa huling step dahil ang purpose nito ay pang-retirement talaga. Hindi para sa mga short to medium term goals. Isa sa mga pangunahing rules nito ay ang tinatawag na 55-5 rule. Kailangan ay 55 years old ka na and at least 5 years nang may pera account bago mo ma-enjoy ang full tax benefits ng withdrawals. Kapag nag-withdraw ka ng mas maaga, nang walang qualified reason, may mga penalties at taxes na kailangan mong bayaran. Kaya kung ang iniisip mo na ay retirement, bukod sa pension o SSS, magandang idagdag ang pera sa long-term strategy mo. Bukod sa potential growth ng investments mo, may mga tax advantages ka pang makukuha. Hindi man ito kasing katulad ng Roth IRA sa US, isa na ito sa pinakamalapit na equivalent na mayroon tayo dito sa Pilipinas. At sa tingin ko, ay mas marami pang Pilipino ang dapat makaalam nito. Ngayon ang tanong, ready ka na bang mag-invest? Subukan mo sagutin ang 5 tanong na ito. May emergency fund ka na ba? Bayad na ba ang mga utang mo? May sapat ka bang proteksyon? Alam mo ba kung short term o long term ang perang i-invest mo? At higit sa lahat, naiintindihan mo ba talaga ang investment na papasukin mo? Kung oo ang sagot mo sa karamihan, malamang handa ka nang magsimulang mag-invest. Personally guys, isa sa pinakamalaking financial mistakes ko noon ay sobrang pagiging aggressive sa investments. Excited akong bumili ng crypto, meme coins, play to earn games,
at iba't ibang stocks na sinasabing malaki raw ang kikitain. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi pala excitement ang pinakamahalaga. Mas mahalaga ang tamang foundation, sapat na emergency fund, magandang financial habits, at pag-intindi sa risk bago ka mag-invest. At isa pang paulit-ulit natin sinasabi sa channel na ito, humanap ka ng paraan para pataasin ang income mo. Sa totoo lang, kadalasan hindi na sapat ang pagtitipid lang. Kapag tumataas ang income mo, mas mabilis kang makakapag-ipon, mas marami kang may invest, at mas marami kang magiging options sa buhay. Kaya huwag tumigil sa pag-aaral, mag-upskill, kumuha ng certifications, mag-training, mag-side hustle, humanap ng mas magandang opportunity, o kung kaya, magsimula ng malit na negosyo na kaya mong gawin habang may full-time job ka pa. At kung gusto mo subukan yung mga digital banks o Dragonfly na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. At kung gusto mong malaman ang mga investments na posible mong pagsisihan, kung hindi mo ginawa, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.